Good morning, grade 9. So, ito yung second to the last topic natin for economics. Okay? So, ito yung another computation. So, elasticidad ng demand at supply. Okay? So, actually, magkaibang topic siya, pero yung process kasi and yung computation pareho lang din. So, pinagsama ko na lang siya sa isang presentation. Okay, so una, alamin muna natin ang purpose or bakit may tinatawag na elastisidad ng supply at demand. So, ito yung pagbabago ng demand or supply na sanhi ng iba't ibang salik. So, may pagkakataon na ang demand o ang supply ay tumataas at bumababa bunga ng epekto ng mga salik, lalo na ang presyo. So, ngunit dapat natin malaman kung gaano kalaki o kaliit ang pagbabago ng demand at supply dahil sa pagtaas at pagbaba ng presyo. So, ito yung tinatawag nating price elasticity demand or price elasticity supply. So, ito yung pagsukat ng porsyento ng pagtugon ng mamimili sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo. So, kumbaga parang ito yung adjustment na ginagawa ng mga mamimili once na may pagbabago sa presyo. Okay? So, may iba't ibang uri ng price elasticity. Okay? So, ganito lang to, grade 9. Di ba, yung rubber band is elastic. Di ba? So, ibig sabihin, kaya niya mag-adjust or kung hindi mo naman kailangan i-adjust, mananatili siya sa kanyang shape. Okay? So, same lang din siya. Okay, so may tatlong uri ng price elasticity. So una is the elastic. So dito, ang pagdugo ng mamimili sa porsyento ng pagbabago ng presyo ay higit na mababa. So ang value na mas mababa or mababa sa isa ay kumakatawan sa de-elastic. So ibig sabihin de-elastic. So same lang siya, no need to adjust. Okay? Kasi nga mababa lang. So, sa bawat isang porsyento ng pagtaas ng presyo, ang mamimili ay magbabawas ng kanyang bibilhing produkto ng mas mababa sa 1%. Ito yung sinasabi ko, grade 9, na once na na-solve na natin yung computation, we need to analyze. Okay? So, pangalawang uri is elastic. So, ito naman yung value na kung saan ang final answer is mas higit sa isa. Okay? So, sa pagtugon ng mamimili sa bawat porsyento ng pagbabago ng presyo ay nagiging elastic. Okay? So, kumbaga parang ito na yung need na natin mag-adjust as mamimili. So, lalo na, ito, very applicable to dun sa produkto na kailangan nating bilhin, like bigas, yan, yung mga mantika, ganyan, kasi nga ginagamit natin siya everyday, okay? Lalo na yung mga gamot, ganyan, okay? Kasi need na natin siyang bilhin, okay? So may pagbabago man sa presyo ay mag-a-adjust tayo, okay? Then, yung pangatlong uri is unitary. So, ito naman, ang nangangahulugan na ang bawat pagtaas na 1% ay katumbas lang ng isa. So, ibig sabihin ng unitary is equal to 1. Okay? So, ito yung formula natin. So, you need to familiarize dito sa formula and as much as possible, kabisaduhin nyo. Okay? So, ano lang naman yan, pwede nyo gamitan ng logic. So, when EP is elasticidad or elasticity price. Okay, so ito yung nahanapin natin. So ito yung formula natin. Again, yung Q dyan, it's ang ibig sabihin nito is quantity, yung dami. P is presyo. So ito yung pinaka-formula natin, grade 9. Okay, so ito yung example natin. Okay, so actually ito yung parang description kung paano siya isosolve. Okay? So, given natin, ito na siya. So, given natin, ito, Q1 is equal to 25. Then, Q2 is 22. P1 is 45. And P2 is 52. Okay? So, i-substitute lang natin. So, kung babalikan natin yung formula,
Ayan. So, isa-substitute natin siya. Ilalagay natin siya dito. Then, ang unang gagawin natin is itong part na to. So, 22 minus 25 is negative 3. Okay? Then, 25 plus 22 is 47. Okay? So, i-stay natin si 2. Kunin ulit natin si 2. Isulat natin dito. Then, 52 minus 45 is 7. Then, 45 plus 52 is 97. Okay? So, next na gagawin natin for this part, okay? So, nandyan lang si negative 3. Then, i-divide natin to. So, 47 divided by 2 is 23.5. So, pwede kayong gumamit your calculator kahit hindi cycle or kahit using your cellphone, yung calcu doon, then makukuha nyo to. Then, yan. So, 7, and then, i-divide naman natin to. So, 97 divided by 2 is 48.5. Okay? So, ang next na gagawin natin is cross-multiply. Pero, ganito na lang yung ginawa ko para mas madali. So, negative 3 times 48.5. Ito yung magiging numerator natin. So, negative 3 times 48.5, the answer is negative 145.5. Okay? So, again, you can use your calculator to compute. Then, yung nasa inner part naman, multiplication din siya or i-multiply din natin siya. Then, 23.5 times 7, ito yung gagawin nating numerator. Okay? It's 164.5. Okay? So, next na gagawin natin is, i-divide na natin siya. So, negative 145.5 divided by 164.5. So, the final answer is negative 0.88. Okay? So, katulad ng explanation ko kanina, i-identify muna natin kung anong uri ng elasticidad. So, negative 0.88, it's obviously the elastic. Okay? So, ito yung pinaka-final answer natin. Okay? So, next, another example. So, ito ang given natin. So, Q1 is equals to 70, Q2 is 100, P1 is 60, P2 is 70. So, again, substitute lang natin. So, nandito na lahat. Ilalagay natin. Then, 100 minus 70 is 30. 70 plus 100 is 170. Okay? Then, si 2, remain na, isulat lang natin. Then, 70 minus 60 is 10. And 60 plus 70, it's 130. Okay? So, isulat natin. So, 2. Then, the next na gagawin natin is i-divide na natin. So, 170 divided by 2 is 85. Okay? Then, so, remain natin si 10. Then, dito tayo sa numerator, denominator rather. 130 divided by 2 is 65. Then, cross-multiply. Outer, ito yung magiging numerator natin. And inner, ito yung denominator. So, 30 times 65 is 1,950. Then, 85 times 10 is 850. So, kapag dinivide natin siya, 1,950 divided by 850, the final answer is 2.29. Okay? So, 2.29 is higher than 1. Okay? Therefore, ang uri ng elasticidad natin is elastic. Okay? So, sana naintindihan. So, pwedeng yung balik-balikan itong computation natin para mas maintindihan. Okay? So, dahil dyan, ito yung ipapagawa ko sa inyo. Okay? So, isulat in a copy and answer sa isang buong papel. Then, obviously, show your solution and your final answer. Okay? Don't forget to identify kung elastic ba siya, di-elastic, or unitary. Okay? So, thank you.